Control sa Radyo 5, 92.3 News FM at Aksyon TV. Eto, hindi akin to ha. Sa Malaya ito, no, matapang na dyaryo, no, since 1983. Nagsulat ako dito noon, nung head pa nito si Joe Burgos, no, ako ay college student pa lang. At tapang adyaryo, sabi, nagbibilang na ng ulo si Aquino. President Aquino nagbibilang daw ng mga senador nakakampi sa kanya para ma-convict si Chief Justice Corona, no? Ay, grabe naman ito. Nakipag one-on-one talk daw. Di umano, nakipag one-on-one talk si Presidente Aquino sa mga 23 senators na kailangan para ma-convict si CJ Corona. Ayaw niya kasi ng simple majority. Gusto niya talagang super, no? Yung talagang CJ Corona will bite the dust. Kakain talaga ng alikabo. According to a source who is not authorized to speak on the matter, therefore hindi identified, no? Ang mga kinausap daw ay si Senator, kasama si Senator Ralph Recto at si Joker Arroyo. Si Joker Arroyo tumanggi. Gusto ko talaga si Joker Arroyo na talagang dead man na lang siya. Kasi kinakabahan daw ang gobyerno dahil may isang internal survey na nagsabing 37% lamang ang pabor para ma-convict si Corona. In short, mas marami po ang gusto siyang pakawalan, no? At saka yung senador naman daw ay hindi masisira ang reputasyon kung sila naman daw ay bumoto ma-convict o ma-acquit si CJ Corona. In short, wala pong effect ang kanilang pagboto sa 2013 re-election ng mga senador na ito, no? Diba? Wala, no? So ito po ang nangyari. Ito ang study ay undertaken by Lilo Research Strategies, no? Miniting daw dito ang Wednesday group kasama Senador Ferdinand Bongbong Marcos, Bong Revilla, Arroyo, Villar, Recto, and Francis Pangilinan. Dahil ayaw doon ni President Noynoy na majority, he wants an overwhelming conviction kahit na hindi makuha si Joker. Kasi nga umayaw na si Senador Joker. Yan ang maganda kay Joker Arroyo. In 2007, he ran under Lakas Campino, kay Mihis Arroyo. Pero, kinuha niya siguro yung dinonate na campaign funds, no, for his campaign, di umano. Pero, hindi naman siya nagpabenta ng kanyang kaluluwa. Pwede naman pala yan. As long as your core beliefs, ang mga paniniwala mo sa pinaka-ibutura ng iyong puso, ay nariyan pa rin. Ito naman yung mga kaaway ni President Noynoy. Naku, nawawala na naman sila. Gusto ipatanggal yung EVAT. EVAT means Expanded Value Added Tax sa langis. Kasi nga, di ba, tumataas din yung presyo ng langis dahil taglamig pa rin ngayon, ano? Winter pa rin eh. Patapos ng winter. Papunta na sa spring, pero winter pa rin. Mataas sa konsumo ng langis sa western countries. May gulo sa Iran, no? Tsaka sa Middle East, ito po ang problema. So, yung presyo ng langis, taas-baba. Karamihan, taas-taas, no? So, pinapatanggal naman ng EVAT na, kaibigan ko to, si Congresswoman Amy De Jesus ng Gabriela Women's Party. Amy, kasama kita lagi sa mga rally laban kay GMA, di ba? Tsaka to pa si JV Ejercito ng PMP. Partido Mas ng Pilipino, San Juan City, who, as he confirmed to me, is running for senator in 2013, di ba? JV Ejercito, kahit ayaw ni Jinggoy, takbo ka pa rin. Tama yung kapatid, no? Gusto nilang tanggalin na ang EVAT sa langis. Ang EVAT po ay, alam naman natin, pinanukala po ni Senador ngayon, no, Senator Ralph Recto kay GMA noon. At sa totoo lang po, ito po ay dahilan kaya po hindi po tayo nahirapan economically kasi meron po tayong buffer. Sa kakolekta po ng EVAT sa langis, sa lahat ng produkto, bumili kayo ng ballpen, ito sabihin natin 20 pesos, may 12% ito, no? May 2.40 pesos na tax po ito. Yung mga tax na naipon na po, yung mga buwis na po yan ang ginawa nating buffer o sangkalan o pangharang po, no? Kaya hindi po tayo masyadong nahirapan on paper. Hindi siya nahirapan sa economic crisis kasi meron po tayong pera na mula sa inyo, sa atin lahat, sa pamamagitan ng buwis. Gusto ito ngayong tanggalin ng mga kasama ni President Noynoy dahil nahihirapan na daw ang masang Pilipino. This is a complex topic, no? Palagay ko pwede na siguro hindi tanggalin, bawasan, no? Gumit na po tayo. Kung tatanggalin mo yan, may hirapan tayo. Kung 12%, may hirapan din tayo. Ba't di kayo gumit na? Graduated siguro yan. No? May gradation, no?
Mula ngayon hanggang 2013, bawasan mo siguro ng 2% kasi mag-eleksyon na kapatid. Nagsimula na lahat, hindi ba? So, simulan na rin natin ang pagbabawas ng IVAT sa langis at iba pang produkto. Unti-unti lang. Unti-unti. Eto naman, balikatan ng US and Philippines to focus on earthquake drills. Tama po yan, no? Pero kung analyze natin ang news, magaling talaga mga Amerikano, no? Ang balikatan po talaga at heart, sa puso po nito ay military drills po ito, no? Para di umano ay mapalakas ang militar ng Pilipinas, no? Laban sa Abu Sayyaf, Abu Badaf, di ba? Lahat ng mga yan sa mga komunista, lahat ng mga kalaban ng bayan, sa mga maligno, sa mga mananangga, lahat po yan, no? Sa mga ipis, tikbalang, gamo-gamo, lahat na po yan. Pero kung gagamitan mo yan na ianggulo mo na, uy, mag-earthquake drill naman tayo. Kasi uso po talaga ngayon ang DRR, hindi ho dano relato remoto, Disaster Risk Reduction, at CCA, Climate Change Adaptation. So, Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation. In short, nakatutok sa environment, walang sasanggalang, walang lalaban sa environment. Hindi ho ba? So, magaling po talagang inanggulo. Yung lente po, medyo ginanya ng konti. So, wala namang lalaban talaga. No? So, this is a very good marketing package. Congratulations, no? Pero tinanong din ako na isang reporter ng TV5 kanina, kumusta na raw si Ambassador Harry Thomas? Malay ko. Sabi niya, di ba like ang inimbita sa mga party sa US Embassy? Oo naman dati, pero wala siyang party ngayon. Mula nung napalpak yung sinabi niyang 40% of US male tourists punta rito para sa sex, tumahimik na siya kasi ang tingin ko po dyan namimo ng State Department. Ganyan po kami, nagtrabaho ako dati noon sa United Nations Development Program sa UN. Yung boss ko bigla may sinabing the Philippine government in 2009, no? The Philippine government, 2008, the Philippine government is corrupt. May memo kami kagad, no? Galing sa New York, nakalagay doon, hindi corrupt. Dapat, it has problems with democratic governance and transparency. In short, hindi ka nagsasabi ng diretso pa ikaw nasa diplomatic world. Iikot-ikot ka muna, no? Para kang tao na naglalakad sa yelo na dati ay lake o lawa. Nung winter ay tumigas, naging yelo. Isang apak mo lang, baka may tubig, lamunin ka ng tubig. So dahan-dahan lang po ang lakad sa ganyan. Pero ito po hindi dahan-dahan. Si Senadora Miriam, bongga na naman sa virtual world of Twitter, Facebook, netizens, no? Siya po ay maraming followers sa Twitter at marami rin siyang fans sa kanyang Facebook fan site na sinusundan po ang kanyang sinabi. Kasi Senadora Miriam, either you like her or you hate her, but you cannot ignore her. Di ho ba? Ano ang sabi ni Oscar Wilde, 19th century Irish writer? The worst thing that can be done to you is to be ignored. Oh, di ba? Pinakakawawa ka pag di ka pinapansin, no? Yun talaga ang pinakakawawa. Kaya ngayon, tinan ninyo, nagsimula na ang mga press release, publicity stunt, at iba pa na mga tatakbo sa Congress at Senate beginning next year. Simula na po yan, no? Filing po October 1 to 5, no? Campaign season February 9, 2013. Officially it began already. 10:59 na po. Malapit na po tayo mag-news break. Magbabalik po ang Remoto Control. Para makatulong sa nanay dahil sa hirap ng buhay, pero masaya pa rin ang kulay pag kumain nagkakamay yung kanyang